Habang maawit si Ate Reynalyn kanina, and I was looking at our young people, siguro sa mga parent, lalo na sa mga nanay, especially kayo, pag-pray natin itong mga young people na ito na talagang they should focus themselves in serving the Lord and giving glory to God. What's the point? Kung sakasakali man na magpapamilya kayo, ayan, so ngayon pa lang panalangin nyo na. Ngayon kung hindi rin naman, edi okay din. Ang bottom line, ang gusto ko lang sabihin bottom line ganito. Whatever situation ang mapuntahan ninyo, you should always give the glory to God. Hindi kayo magpapamilya dahil nainggit kayo, o di kaya kakaedad na kayo, parang nagmamadali. So kung, kahit sa mga kalalakihan, sa mga young people natin lalaki, if ever man na magpapamilya kayo, hindi goal dahil kailangan nyo yan. No, mali yun. Kung magpapamilya kayo, ang goal ninyo, malulhatin nyo ang Panginoon sa pamamagitan ng bubuuin yung pamilya. So, you should be serious about that and you should, alam mo yun, somehow discipline your lives, yourselves, in, someday kasi you're going to build a family. Hindi madali ang magpamilya. Kaya nga sabi ko nga, if the goal is for personal lang, mahirap yan. So, dapat talagang lagi kasama niyo ang Panginoon. Okay? Para bigla kayo nalungkot. Sabi ko lang, magpapamilya. Eh, di ko ayaw niyo, di wag. Kailan kadali yun. Kasi I was perusing, I was looking dito po sa may 1 Corinthians, kasi in-invite nga po akong guest speaker sa isang anniversary dito sa may bandang Subic. So I've decided ang magiging pag-uusapan natin ngayon is my topic dun sa anniversary. So kumbaga sa pagkain, bago nila matikman, okay muna tumikim ng luto. Di ba? So I was looking at 1 Corinthians, dun nabanggit yon. Na ang sabi ni Apostle Paul, tingnan nga natin para ano lang, sandali lang naman. Okay? In 1 Corinthians, yan. Yan, nagkakamali. Verse 12. Verse 14. Tama ba? Verse 7 pala. Oo, verse 7. Sabi sa chapter 7, verse 8, I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. So sa mga di pa kasal at sa mga iniwan na kanilang asawa kasi nga namatay, okay, so sabi dahil, it's good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry. Hindi ko kaya, mag-asawa kayo. Kaysa naman magkasala kayo. Yan ang sabi po ni Apostle Paul dyan. And then, asa na ba? Hindi, yung patungkol sa mga babae. Ayun, sa verse 27. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loose. Art thou loose from a wife? Seek not a wife. And if thou marry, thou was not sin, hindi ka nagkakasala. Kasi nga, meron iba, iniisip nila, kapag nagkaroon ng asawa, they sin. Okay? That is an extreme part. Okay? Pero sabi dyan, if a virgin marry, she had not sinned. Nevertheless, such shall have trouble in the flesh. But I spare you. Sino yun? Tingnan sa Tagalog, verse 28. Nasa Tagalog. Yan. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. Imagine yung sinabi ng Apostle Paul yan. Si Pablo nagsabi niya na, okay? Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ay nais ko maiwasan ninyo. Bait ni Apostle Paul. Okay? Pero kasi ang concept po nito, ang isip dapat ng isang mananampalataya is to give glory to God.
Okay? Ngayon, kung makakadagdag ito sa stress, sabi ni Apostle Paul, for you not to focus on God, sabi niya, mas mabuti pang maging single na lang kayo. Di ba? Pero syempre, iba pa rin yung may pamilya. Dahil sabi ko nga, if you have a family, it should be an instrument. Okay? It should be an instrument for glorifying God. Kasi nga, you are setting a good example in this world. Tandaan niyo, we are the lights of the world. Amen? Tayo po mga ilaw ng sanlibutan. Na ang ibig sabihin nun, yung paraan ng pagpapamilya ay dapat nagre-reflect, okay, sa isang makakristyanong pamamaraan na makita at matularan ang mundong ito. So bakit tayo nahihirapan? Bakit ang daming krimen? Bakit ang daming LGBT community? Because ang unang tinatarget ng kaaway, pamilya. Okay, kaya sabi ko nga, kung mag-aasawa rin lang kayo for personal reason, pag-isipan niyo kasi nga ang pag-aasawa, dapat ginagamit yan for the glory of God. Amen? Kaya nga, ngayon pa lang, sabi ko nga sa mga ladies po natin, pag-pray niyo na po itong mga young people natin, both the boys and the girls, na sana ay talagang pag-isipan nila na ang purpose po nila ay for the glory ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, hindi na po tayo magpapakatagal. Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Pinaka-last verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Okay? Nakita na po, say amen? Amen. Ito po ating matuto ngayon. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po manalangin. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagsasama-sama upang dakilain ang iyong pangalan. Nawa sa pangangaral ng iyong banal na salita, ay patuloy po namin matunghayan ang iyong kalwalhatian, upang sa ganon ay hindi lamang po namin ito basta mamasdan, kundi higit sa lahat ito po ay maunawaan at amin po maisabuhay bilang paraan ng pagtatanghal ng iyong dakilang gawa sa buhay po ng bawat mananampalataya. Alam po namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang siyang mangungusap. Tulungan niyo po kami na maging handa, na maalis po nawa namin sa aming kaisipan ang anumang sagabal. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, upang sa ganon ang aming po mapapakinggan ay patuloy po namin magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Ama. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Now, the title of the message for this afternoon is very, very simple. Your labor is not in vain. Ang tema po kasi nila is not in vain. So tayo pag-uusapan natin, your labor is not in vain. Now, ang isa sa technique na ginagawa na pagtuturo ko po sa homiletics, according to the books that we are observing and reading, pag nagbabasa po kayo ng verse, hindi mo dapat i-isolate yung tinatawag nating context. Contextual and at the same time, yung historical and grammatical. But in this case, sa chapter 15, meron po tayong tinatawag nating main idea. Okay? So the main idea of chapter 15 speaks about the resurrection of Jesus Christ. Ulitin ko, tumatalakay ang buong chapter 15, and yes, even in the last verse, it speaks about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi nga yun yung pinakatema. Kasi kung titignan niyo sa umpisa, when we talk about resurrection, it is part of the gospel. Amen? Ano nga uling gospel? Jesus died, He was buried, and on the third day, He rose again. O ang tawag natin, resurrection. Tama po ba? Pastor, nasa yung buhay? Aba, natural. Paano ka ililibing kung hindi ka nabuhay? Diba? Paano ka mamamatay kung hindi ka muna nabuhay? So kasama yan. Pero tinitignan po kasi natin ng resurrection. It is the most powerful message na kinakailangan maunawaan ng mananampalataya. In fact, dyan nakasentro yung ating paniniwala na kung saan, alam mo yun, someday bubuhayin tayo muli ng Panginoon. Someday matutupad yung pinangako ng Panginoon na ang sabi dyan, no, ako'y babalik. Tama? Ako'y babalik at kapag naipaganda ko kayo na matitiran, ako'y babalik at isasama ko upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroroon. Ilang libong taon na ang nakalipas. Amen?
Marami nang naunang mananampalataya, they have heard that promise. Amen po ba? So in short, the promise of God, it encompass even in the olden days sa pangako ng Panginoon. Siyempre, panalangin natin, nawa, datnan natin ang rapture, ano? Amen? Amen? Bagay, kahit hindi nyo siya datnan, mauuna yung namatay eh. Mauna silang mag-resurrect. Tapos mapapalitan, lahat tayo mapapalitan ng incorruptible body. So in short, the idea of resurrection, naka-impose po siya, nakasama po siya saan? Sa gospel. Now, lahat naman ng tao mamamatay eh. Tama? Lahat naman ng tao ililibing eh. Tama? Tama ba? But the only difference ng isang mananampalataya, wala na tayong second death. Ano meron tayo? Second life. Also known as eternal life. Kasi yung mga walang second birth, tandaan nyo yung walang second birth, sila po'y makakaranas ng second death. Nagets po niyo? Ulitin ko. Yung walang second birth ay makakaranas ng second death. At yung ikalawang kamatayan, ano yan? Paglayo sa Panginoon habang buhay. Habang buhay. Saan yan? Sa impyerno. Pero yung mananampalataya kay Kristo, we have second birth. Amen? Bakit sa second? Kasi nung tayo po ay pumasok sa mundong ito, namatay yung ating spirito. Amen? We don't have the Spirit of God. It is dead. Kaya sabi ng John chapter 3 verse 3, marvel not, ye must be what? Born again. So, paano nangyari yan kung hindi po nag-resurrect ang Panginoon? Because of Christ's sacrificial death on the cross, paves the way to forgive our sins, at hindi lamang nagtatapos doon. Nung nabuhay siya maguli, nag-set po ng standard that from the beginning, mula pa simula, dahil nabuhay ang Panginoon, lahat ng tagasunod niya, ganun din ang magiging kalalagayan. We will experience resurrection. Resurrection is the power of God. Diba? Kaya nga, tingnan natin ha. Verse 3, sabi dyan, For I delivered unto you, first of all, that which I also received. Tinanggap ko. How that Christ, ang sabi dyan, died. Namatay siya. For our sins according to the Scriptures, sabi dyan. And that He was, ano daw sabi? Buried. Inilibing. Bakit mahalagang i-point out yung paglilibing ng ating Panginoon? Christ's burial is so important because it gives us an idea na kasamang inilibing ang alin, ang ating kasalanan. Talagang patay. Wala namang inililibing na hinimatay. Ang inililibing, patay. At ang inililibing, wala nang pagbabalik. Amen? Amen. So dapat sa Kristiyano, hindi na nagbumulto yung kasalanan na ating inilibing. Wala nang nagmumultong kasalanan. Sana maintindihan niyo maigi kasi that is an important message. Pag nakikristo ka na, wala na yung dati. Kasi nga, inilibing na, wala na yun. And if you're listening right now, dapat nyo maintindihan yan. Hindi ho yung biro, mga kapatid, because that is the very doctrine na pinaniniwalaan ho natin. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito, basta glory, 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 hallelujah, amen, praise the Lord. No. Pamumuhay. Yan ang pinakadahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus. Amen? So He was buried, and that, ano sabi dyan? He rose again on the third day according to the, again, Scriptures. Bakit lagi binabanggit po dyan Scriptures? Kasi nga, inihula, ipinangako ng Panginoon.
Pinramis yan ng Panginoon since the beginning of time. Hindi pa nasasabi, hindi pa nalilikha sa isip ng tao, alam na ng Diyos ang mangyayari. Omniscient siya. So isang mananampalataya, dapat maging maingat po tayo sa mga barkada natin, sa mga libangan natin, sa pananamit natin, sa pananalita natin. May nakakita man tao o wala. Sapagkat ang mga kasalanan na ating isinuko sa Panginoon ay wala na dapat sa buhay ng mananampalataya. I know we are struggling. Pero iba kasi yung nagkakasala ka at iba rin naman yung isinasabuhay mo yung kasalanan. Kaya nga, in the 21st century, it's very difficult, okay, to recognize a true believer. Kasi kung husgahan mo lang siya on the basis of the attendance sa prayer meeting at sa worship service, we will fail. Kasi even unbelievers, nag-a-attend ho yan. Don't get pastors wrong. Mahalaga nag-a-attend ng gawain. Because it reflects that indeed, you have what? A relationship with the Lord Jesus Christ. Pero syempre, hindi na naman natin maiwasan, there are professing Christians. Amen? So, kailangan po natin maging maingat. Ano pa? It is also the foundation in which sa resurrection, yung buhay ng isang mananampalataya, alam mo yun, talagang nagkakaroon tayo ng hope. Amen? Tingnan po natin Tingnan po natin dito. Verse 17. And if Christ not be raised, or be not raised, hindi siya na po ay maguli, your faith is in vain. Walang kwenta ang iyong pananampalataya, sabi ng Bible. Kailan nawawala ng kwenta ang pananampalataya? Kung hindi nabuhay si Kristo. Nabuhay siya. Therefore, your life is what? Is important. Hindi siya in vain. Ang buhay mo ay importante dahil nabuhay si Kristo. Sabi ng kanta, because He lived, ano sabi doon? I can face tomorrow. Because He lives, ano pa? All fear is gone. Because I know that Jesus lives. Ganun ka-importante ang resurrection sa buhay ng mananampalataya. Sabi kasi dyan, your faith is what? Vain. Ye are yet in your sins. Tama nga naman. Kasi kung di siya na buhay maguli, hindi na pagtagumpayan ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, ano sabi? Kamatayan. Nabuhay siya maguli. Nagtagumpay siya. Amen? Dahil matagumpay siya, yung mga tagasunod niya, matagumpay din. At dapat laging nagtatagumpay. Naintindihan niyo? Hindi ito panuntunan ng Baptist. Hindi ito panuntunan ng pastor. Panuntunan po ito ng Biblia. Panuntunan po ito na ipinapangaral sa atin. Ang tanong, nakikita ba yan sa buhay ninyo? Sa course na kinuha mo? Sa barkadang sinasamahan mo? Oo, nakatingin ako lahat sa inyo. Sa business, sa trabaho, nakabilang kayo. Because if not, then, only then, your life is in vain. Walang kwenta. Tama? Yan ang sabi dyan Di ba? Then, they also, sabi ng 18, which are fallen asleep, yung mga namatay na, are perish. Bakit? Alam mo yun, namatay sila alang-alang sa pananampalataya kay Kristo. Kung hindi na buhay ang Panginoon, kawawa sila. Kawawa sila, mga kapatid. Tuloy pa natin. Okay? Sa 19, if in this life, sa buhay na ito, only we have hope in Christ. Ang tanging pag-asa natin na kay Kristo, anong sabi dyan? Anong sabi? We are of all men most miserable. Miserable
ang ilagay natin ang ating pag-asa sa Panginoon. At ano nga yung pinaka-main idea? Resurrection. Because Christ resurrect, He rose from the dead. Mailalagay natin ang ating pag-asa. Yung tao kasi walang pag-asa, sila yung mareklamo. Yung taong walang pag-asa, sila yung mga taong inggitin. Yung taong walang pag-asa, kaya sinabi ko na, wala silang contentment. Kasi kung tunay ang ating pananampalataya kay Kristo, alam natin na napagtagumpayan ng Panginoon ang pinakadelikadong kalaban sa lahat. Ano yun? Kamatayan. Nagigets po ba yun? Ano natin ha? Kamatayan nga, napagtagumpayan niya eh. Kawalan pa kaya ng pera? Iba sa atin, wala lang pera. Aminin natin. Kala mo, wala nang pag-asa eh. Di makausap ng matino. Di ba? Madali ang manampalataya pag meron. Pero nasusubukan niya pag wala ka na. Lahat, tanggalin niyo. Sasakyan, alahas, talino. Mananampalataya pa ba kayo sa Panginoon? Madali magsabi ng, amen, amen. Nasusubukan niya. Mga kapatid. Kasi nga, ang linaw eh. Di ba? Okay? Tingnan natin uli ha. Sabi dyan, and if Christ be not raised, your faith is in vain, and ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ is perished. And if in this life only we have hope in Christ, we are all men most, ano sabi dyan? Miserable. Pero bakit may mga mananampalataya? Tingnan mo buhay nila, mukhang miserable. Nagigets niyo? Nakakita na ba kayo tao miserable yung buhay? Tandaan nyo, madaling i-fake ang pagngiti. Alam natin, dapat pakita natin tayo masaya. Pero pagpapakita natin ng kasiyahan, kasi nanggagaling yan sa loob. Nanggagaling yan dahil kay Kristo. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, kagalakan, pag-ibig. Kapag wala ka niyan, check mo yung buhay mo. Nagtiwala ka ba sa kapangyarihan ng pagkabuhay maguli ng ating Panginoon? Because in resurrection, we put our hope, and that hope will never go away. Hindi dapat yan nawawala. Kagalak tayo, at least sina Rose, may trabaho. Pero alam nyo kasi, ang tunay na pananampalataya, again, nasusubukan niya pag walang-wala ka na. Kamusta na yung attitude natin kapag walang-wala tayo? Always remember that. Kasi madalas, ang gusto natin message, yung laging meron. Pag gusto natin yung konting hirap lang, tapos may blessing na. It's not life. Even unbelievers, kaya nila yun. Tama? Amen? Kaya palang sabi ni James chapter 1, verse 2, count it all joy when you fall into diverse temptation. Alam niyo bakit kayo magagalak? Kasi walang ibang gagawa niyan, kundi yung mga taong nakikristo. Hindi yung madali. Kaya may James 1:5, yun lumitaw yun. Sabi doon, if you lack wisdom, because, hindi ka kasi nagagalak pag may problema eh. Ibig sabihin, meron kang kakulangan ng katalinuhan. Anong sabi ni James? Tingin ka ng talino sa Panginoon. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung James 1:5, hindi lang pag nag-e-exam kayo. Ang James 1:5 is to ask wisdom in spite of all the trials that we are experiencing. Ang utos ng Bible, ituring natin kagalakan. Nagagalak kayo? Kung titignan nyo yung bahay nyo butas-butas, nagagalak kayo? Kung titignan yung bigasan ninyo na, alam mo yun, wala na sa tamang linya yung bigas ninyo,
ginawang parking space ng mga gagamba, yung bigasan ninyo. Nakakangiti pa ba tayo doon? Kapatid, mukha siyang mahirap, Talaga naman mahirap. But in spite of all of these things, again, we are not looking in the situation because we should look on the resurrection. It is the hope of every believer in Christ. Dapat. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Hindi alam ko sunod Pero isa lang ibig sabihin ng kanta, English man o Tagalog. Nagagalak tayo sa ating buhay sapagkat si Kristo ay nabuhay. Siya ay buhay, nabuhay, at magpakailanmang buhay. Sapagkat siya'y Diyos na dapat natin pagtiwalaan. Amen po ba? Now, let us jump again. Tuloy-tuloy na tayo. So, that is the resurrection. Ngayon, inihataw yan ni Apostle Paul sa Corinthians. Now, if we're going back in verse 58, so, isa-isa yan. So, hindi ko na isa-isahin muna. Kasi dito tayo Therefore, sabi niya, kumbaga, sa kahuli-hulihan, in conclusion, sabihin na natin, my beloved brethren, ano sabi? Be ye steadfast. Pakatatag kayo. Bakit? Anong idea uli ng 1 Corinthians 15? Jesus Christ rose from the dead. It is part of the gospel. It is the hope of every believers. Ano yun? Resurrection. Kaya hindi madali hindi mahirap intindihin kapag alam yung idea ng verse, yung chapter. Going back and forth kayo, hindi kayo mawawala kasi isa lang tinitignan. Ano nga uli? Resurrection. So tuloy natin Be ye steadfast, unmovable. Pag sinabing unmovable, ano yung sabihin ng unmovable? Umaalis. Wala sa tamang posisyon. Na dapat ando doon ka lang, pero nawawala ka. Nagigets po ba niyo? Amen po ba? So, a believer in Christ, ano ba dapat? Steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Notice the word, in the work of the Lord. So, ang mga mananampalataya, meron po tayong katungkulan para paglingkuran natin ng Panginoon. Amen. Meron po tayong opportunity, di ba, to give glory to God, to work in the ministry. Mga kapatid, hindi lamang ito tumutukoy sa mga pastor at sa mga worker. Because in everywhere we go, in any day, pwede natin paglingkuran ng Panginoon. Ituring natin paglilingkod ang ating trabaho sa bahay, ang trabaho sa ating mga office, kung saan mang lugar ng pagtatrabaho yan. Yes, and even in school. Kasi sabi niya, we need to what? Abound in the work of the Lord. Galing yan sa Diyos. So, dapat natin tanggapin yan na may pagpapasalamat. Dapat nakikita na tayo'y nag-abound, nagpa-flourish. Kung ilalagay mo sa pananalita ng mga taong nagtatanim, nagbubunga. Kung ilalagay mo sa halaman, lumalago. Kung ilalagay mo sa sitwasyon ng mga estudyante, natututo. Walang kwenta ang isang estudyante na hindi natututo. Amen? Hindi ka nag-amen lagyan natin sa mananampalataya. Anong silbi ng pagiging mananampalataya mo kung hindi ka nag-abound sa isang lugar, sa isang sitwasyon na iligay ka ng Panginoon doon? Which is, again, the work of the Lord. So, ano ngayon yan? For as much as you know that dito tayo papasok, labor is not in vain. Ano sabi dyan? Again, in the Lord. Kanina, of the Lord. Ngayon, in the Lord. Praise the Lord. Pivotal yan.
Kahit naglilingkod ka, kahit napabad trip ka, hindi ka dapat mabad trip sa kasama mo. Kasi hindi mo yan ginagawa para sa kasama mo. Ginagawa mo yan para kay Lord. Kahit sa pastor mo pa yan. Ang church na ito ay tinuturo na mag-focus kayo kay Lord. Ngayon, kung mabad trip kayo sa akin, edi pag-pray nyo sa Lord. Pero gawin nyo personal. Huwag sa congregational. Huwag sa devotion. Kasi ang purpose ng prayer is to edify every believer. Problema ka pala sa pastor mo, kausapin mo yung pastor mo. Amen? Huwag kayong magpe-pray sa isang congregational na may sama kayo ng loob sa pastor. Mga bobo lang ang gumagawa nun. Or in short, foolishness, sabi ng Bible. Na bakit ko nababanggit itong mga bagay na ito? Kasi nga, we are talking about flourishing, abounding, di ba? Kumbaga, doing everything for the glorification ng Panginoon and edification ng mananampalataya. Alin man sa dalawa, gumagawa kayo, hindi para sa kalwalatian ng Diyos at hindi para sa ikatatatag ng mananampalataya, walang kwenta yung gagawin mo. Huwag ka na magbigay, huwag ka nang sumali, huwag ka na mag-pray kasi hindi yan pagpapalain. Because lahat dapat ng ginagawa natin, of the Lord, in the Lord. Kasi kung, di ba, not of the Lord, you will not bless. Sayang lang. Nagkakasala ka pa. Amen? Kasi nga, everything we do, it should give glory to God. As a believer, we should what? Grow in faith. Kasi tandaan ninyo, even in church, pag malayo ka sa Panginoon, kahit nakikinig ka ng mensahe, lagi sinasaksak sa'yo ng kaway, ikaw na naman pinaparinggan. Hata boy. Sigurado yun. Tumingin kayo sa akin. Sigurado yun. Bakit? Malayo sa Panginoon. If my intention is para tirahin lang kayo in this pulpit, palagay nyo matutuwa ang Diyos pag ginawa ko yun intentionally? Palagay nyo? Second, anong mapapala ko? Kasi tatandaan nyo, kung bakit ako nakatayo dito, kung ako, binibigay ko yung offering ko sa Panginoon as I preach, kayo naman ginagawa nyo, you're giving your ear to God as an act of worship. At paano mas matutuwa ang Panginoon? Pag kinikilala mo yung sarili mo, nga Panginoon, may sabit ako dun . Anong response natin? Humility. Sayang, hindi pa ako sinlago nun . Pero marami tayo naging mananampalataya. Ganun yung naramdaman. Nakikinig kayo? Church na yun, bala mo, hindi lang magana ka. Yun naman pala di tumingin ka kay Lord. Ngayon, kung talaga hindi tayo magkasundo, magpaalam ka, maghanap ka ng perfect na church. Because this church is not perfect. Ulitin ko hindi perfecto ang iglesyang ito. I'm sorry. That's the reality. Kung i-chismis mo man ang iglesyang ito, uunahan na kita. Ang church na ito ay hindi ito perfectong church. It's not. We are all somehow striving, asking God for His mercy, na bigyan tayo ng kalaguan in spite of all weaknesses. Shortcomings na meron tayo as a believer. Dapat nga, nagpapanalanginan po tayo sa bawat isa. Minamahal niyo ang kapatiran, minamahal niyo ang inyong mga kapastoran. Again, for the edification, pagpapalakasan ng bawat isa, and glorification sa pagluluwalhati natin sa Diyos. Kung ang ginagawa nyo ay wala sa dalawa, sayang ang panahon. Sayang ang effort. Sayang. Sayang. Now, you have to understand, church, again, wala pa ako dun sa main point, intro pa lang yan.
Anyhow, sige, tuloy na tayo. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, anong pinaka-main focus natin dyan? Ang titignan natin, yung word na labor. Tandaan nyo, bakit siya naging labor? Bakit tayo nagpapakapagal? Because of the resurrection. Kasi yung idea ng chapter 15 eh. Ulitin ko ha. Ang pinag-uusapan po natin is the resurrection. Therefore, if we are working ang sabi dyan, we should abound in the work of the Lord. It's a blessing na nasa gawain kayo ng Panginoon. Dapat kayo magtrabaho. Amen? Binigyan ka ng pamilya, trabaho mo yan. Ayusin yung pamilya. Hindi madali. Kasi kahit ako bilang tatay. Kanina habang nagpapray kayo, kita ko yung dalawang anak ko. Naglalaro. Siyempre, bilang pastor, bilang tatay, about join church. Gusto mong paluin, ano? Pero gusto mo rin lumagay dun sa katatayuan na paano nila maintindihan to. Tinawag ko sila, halika dito. Dito tayo, mag-pray tayo. Hindi naman kinakailangan ng mahabang prayer. Ang kinakailangan nila yung naiintindihan na prayer. So I pray with them. Pikit. Pray tayo. At palapalipit yung English mo. Sige lang, pray lang. Kasi tingin nyo sa akin, masyadong magaling. Hindi ako magaling. I'm also having difficulty in many things. I'm not trying to be humble in your sight, but I'm just telling you the truth. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Kasi ano't ano pa man, ang magiging goal natin sa buhay is to give glory to God. Yun lang talaga. Masabi ko sa dalawa, pray tayo. Kasi hindi lang naman ako basta pastor. Tatay din ako ng aking mga ano. I pray. I'm not a perfect father, but I'm trying. May mga inaabangan ako sa aking mga anak sa paglaki nila. Saka sakali magiging pasaway sila. Akala nyo lang madali. Kaya kinakailangan nating, again, gawin ang lahat ng bagay in the Lord. In the Lord. Nakakapagod? Yes. Pero tatandaan nyo we are doing that because your labor is not in vain in the Lord. Tatlong bagay, para hindi tayo nagtatagal. Bakit natin gagawin ang mga bagay na ito? Number 1, because your labor has a purpose. Your labor has a purpose. Ang ating pagpapagal ay merong layunin. At ang pinakalayunin ng isang mananampalataya ay mabigyan ng ngiti, mabigyan ng kaluwalhatian, maparangalan ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kung sakasakali man na iniisip nyo na napapagod kayo, tatandaan nyo lagi, ang ginagawa po natin ay merong layunin. There is a purpose. When we talk about purpose, it gives us the drive of why we're doing things. Nakita na ba kayo ng taong walang direksyon? Nakita yung gawa ng mga taong ganon? So walang kwenta. Kahit na sabihin mo nagpapakapagal ka, kahit na sabihin mo natutuwa yung ibang tao, mga di mananampalataya kay Kristo, pero sa loob-loob mo, wala siyang silbi. Why? Because it doesn't have purpose. Magkakaroon lamang ng purpose ang pagpapagal mo kapag ang lahat ng yan ay para kay Kristo. Para kay Kristo. Hindi tanong kung kikita ka ba dyan. Hindi tanong kung marami kang magiging koneksyon. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kasi sa mundo yan. There are many churches today, they are nakakalungkot. Nagpapakapagod sila na kumonekta sa pamahalaan, sa mga pulis, para somehow magkaroon sila ng leverage, for example. Sino ba naman di matutuwa? Di ba? Kapag may kailangan ka, isang tawag mo lang sa government, may bibigay. Assistance sa police, sa barangay, pag may relief, okay. Mga kapatid, ang lahat ng ating pagpapagal, may connection man tayo, wala. Tatandaan nyo nakikita yan ng Diyos. Our very purpose of why we are labor, kasi kapag sinabi nating labor, mga kapatid, tumatalakay ito sa paglilingkod natin na talagang full blast.
Hindi lang kasi pag sinabing labor, yung pagod ka eh. Nakakapagod naman talaga. Pero pinofocus natin dito, yung intensity ng ating paglilingkod. Why? Because our focus is to whom? Jesus Christ. Na ang Panginoong Yesus sa pagtagumpayan niya ang kamatayan, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagpapatuloy tayo kahit na mahirap because our purpose of serving Christ is for the glory of God. Hindi ko alam kung anong dating sa inyo nun eh. Hindi ko alam kung kulang yung sigaw ko. But the bottom line is, we cannot separate the truth. Ang lahat ng ito ay alang-alang kay Kristo. Pangalawa, your labor is for a person. Your labor is for a person. Although nabanggit ko na siya, okay, kung bakit natin tinatalakay ito, because the work na ating gagawin is our identification kung kanino ba tayo. Tama? The word identification, doon galing sa salitang yung ID. Tama? Kung bakit tayo may ID sa school, may ID sa trabaho, dito sa atin in the church, meron din tayong ID. Both sa press at sa Bread for Life, tama? Bakit? It means you identify not just to the group, okay? But you are identified to that group kasi nga meron siyang gagawin. Amen? Tandaan nyo, kung bakit tayo nagpapakapagal sa paglilingkod po natin sa Panginoon, because we identify ourselves, kanino? Kay Kristo. Kay Kristo tayo eh. Tutuwa ba kayong kay Kristo tayo? Di halata. Para sa akin lang naman. But I want you to picture yourself looking at Jesus and imagining the face of Jesus, kung natutuwa ba siya o hindi sa ating ginagawa. Laging isa-isip, mag-offering kayo. Close your eyes and picture the face of Jesus. Matutuwa kaya siya? Although hindi naman natin alam talaga, pero ang goal natin, Lord, gagawin ko to kasi gusto ko masaya ka. Amen? Above anything else. Huwag mong isipin kung dodoble yung binigay mo sa offering. Ang isipin mo, Lord, mapapasaya kita. Lord, ano pa ba yung hindi ko pa na ibibigay? Instead na isipin mo kung anong matatanggap o ano yung balik ng yung ginawa. Amen? Your labor is not in vain because your labor is for a person. It is the person of Jesus Christ. It means you belong to Him and you want Him to make Jesus happy. Yun yung purpose nun, mga kapatid. It is not for you to make you happy. Hindi ikaw ang pinapasaya dito. Yung mga pagkakataon, may singilan sa missionary, wala ka ng pera. Pero dahil naalala mo yung commitment mo kay Lord, you put your faith in Him. Lord, di ko alam kung may kakainin pa kami. Pero siguro naman, sa laki ng katawan ko, hindi man ako kumain ng 2 araw, hindi man yung kawalan. Pero dahil mahal ko kayo at mahal ko ang gawain na ito, magbibigay ako para sa iyo. Have you done that? Sometimes, nagbibigay lang tayo in accordance to the ability that we have. In which, that is more sensible. Tama? Kasi kung wala ka na ibibigay, mahirap talaga yan. Pero meron kasi mga pagkakataon na we wanted to extend. And somehow, alam mo yun, we give to God, even though may pangangailangan ka, precious yan sa Panginoon. Kasi tawag natin dyan, sacrifice. Why we're doing that? It's because for the person of the Lord Jesus Christ. Why we labor? Iba sa inyong mga young people, pina-persecute kayo ng sarili nyong pamilya, they don't understand, they don't even
understand what is happening. Pero dahil ikaw, mas mahal mo ang Panginoon, mas takot ka sa Panginoon kaysa kanino man tao, then you try to challenge your faith. So kahit nabugbugin ka ng magulang mo, tuloy ka pa rin. Because your labor is not in vain, and your labor is for a person. Bakit? Totoo siyang buhay. Si Kristo hindi lang idea sa atin. Hindi lang siya religion. Amen? Hindi lang siya basta religion. Totoo siya. At kitang-kita yan sa buhay ninyo. Sorry. At kinakailangan niya makita sa buhay ninyo. I cannot speak for yourself. Tama? Kayo't ang Diyos na nakakaalam eh. Pero ang panalangin ko, na nawa, talaga nakita sa buhay. Number 3 and last. Parang 4 yata. Pero subukan natin. Your labor should bear fruit. Ang iyong pagpapagal ay merong bunga. Alright? Ang ating pagpapagal sa Panginoon, lagi may bunga yan. Hindi nyo man hingin sa Panginoon, mga kapatid. Hindi walang kabuluhan ang pagpapagal ninyo. Dahil kahit kailan ang Panginoon, hindi siya sumala sa kanyang pangako. Kaya huwag niyong isipin yung pagpapala. Please, bilang isang pastor, ako'y nakikiusap. Huwag niyong isipin yung pagpapala. Never think of blessing. Kung lagi, bilang pastor, ang gusto kong isipin nyo, paano tayo magtatapat sa Lord? So bakit ko sinasabi ito? Ibig sabihin, hindi nagpapala ang Diyos. Hindi eh. Kung bakit yung sinasabing magtapat kayo, based on the character of God. Ano yung character niya? Lagi siya nagpapala. Kahit hindi isipin yung pagpapala, lagi siya nagpapala. Huwag yung isipin na wini-withhold yung pagpapala eh. Kung bakit na-withhold? Isa lang naman eh, kasalanan. So anong gagawin natin? Magtapat. Mahirap ba na magtapat? Oo. Pero kahit na mahirap ang magtapat, we labor, pero tandaan natin, again, point number 3, your labor bears fruit. May bunga. Amen? Lagyan natin pang 4. Although it's, madalas, 3-pointer ako, gawin natin 4 points. Remember that your labor should endure hardship. Labor should endure hardships. So hindi siya walang kabuluhan. Okay? Hindi nawawala ang kabuluhan na paglilingkod natin sa Panginoon sapagkat, alam yan, we endure hardships. Kaya nga labor eh. Diba? Tinitiis natin sapagkat ang mga pagtitiis sa mundong ito, meron bunga yan. Diba? Tingnan natin nga, James chapter 1. Okay, the book of James chapter 1. Katapos ng Hebrews. Verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect. The word perfect there, hindi ibig sabihin niya sinless. Pag sinabing perfect in that sense, ibig sabihin nun mature, matatag, malago. Ang isang malago mananampalataya, meron siyang patience. And I'm praying for this one. Pag sinabi kasi patience, napipigilan mo yung sarili mo sa mga sasabihin mo. Napipigilan mo yung sarili mo sa iugali mo. Pipigilan mo yung sarili mo sa isipin mo. May pagpipigil. Okay? Meron tinatawag diyang patience. Okay? That ye may be perfect and entire, ano sabi diyan? Wanting nothing. In short, meron kang contentment. Amen? Mga kapatid, your labor is not in vain in the Lord. Sulit na magpakapagal sa Panginoon. Sulit na sulit.
Bagay, kahit wala ka sa Panginoon, nakakapagod din naman. Kaso nga lang, miserable yung pagkapagod yan. Kasi wala siyang kwenta. But if you are in Christ, oo, nakakapagod, pero sulit yung pagod. Amen? Sulit yung pagod natin because our labor, meron siyang purpose. Yung ating labor is for a person. Yung ating labor, meron siyang bunga. And our labor, we endure hardships. That's why we serve Him. That is why we're thankful for the life na meron po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailan yan? Diba? Because someday, makikita natin siya ng mukhaan. And every tears, bawat luha na meron po tayo, papahiran niya yan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Sa langit, wala nang luha. Kawawa naman kami. Wala nang luha sa langit. Bagay, sa langit, doon na makukumpleto ang lahat. Yung pagpapagal na meron tayo dito lang yan. Pero biruin nyo, forever natin makakasama ang Panginoon. That's a wonderful day. And that day, sana talagang isip-isipin natin ngayon, na balang araw pag nakita tayo ng Panginoon, marinig natin, yung laging naririnig natin sa ibang mga pastor, well done, thou good and faithful servant. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng lakas ng talino. Panginoon, humingi po kami ng tawad kung sakaling sa aming mga pakikinig, sa aming pagme-meditate, meron po kami mga bagay na naisip na hindi nakalugod sa iyong pandinig. Hiningi po, Panginoon, that from this day forward, O God, may dedicate po nawa namin sa iyo ang lahat. Makapagbigay po ito ng kapurihan at kagalakan sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Hiningi ko po ang lahat ng ito. Na humayo po kami at taglay po namin ang kapayapaan, kagalakan, pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Magandang gabi sa atin lahat. Sa mga nasa online, salamat po and God bless us all. Salamat po, Pastor. Thank you po. Magandang gabi po sa Po. Thank you po. Thank you po, Akin. Bye. Thank you. Thank you po. Thank you.